Ha? Ano ba ang pinaka-argumento ni Manscarpio? Ha? Ano ba ang pinaka-argumento ni Manscarpio? Pinaka-argumento ni Manscarpio, mga kabunyog, ang nirereklamo ni Manscarpio, ah, ah, ang nireklamo niya ay ang AMLAC. Ang AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council, sa pamamagitan ng Executive Director ng AMLAC, yung si Attorney Ronel Benaventura, yung mataba na resource person doon sa hearing ng Justice Committee, yung magaling na 10th placer pala yun sa bar noong 2015, si Attorney Ronel Benaventura, yung nag-present nung mga suspicious transactions, yun ikinaso yun ni Manscarpio. Ang isa pa, yun mismong governor ng Bangko Sentral. O syempre kasi yung mga impormasyon na yun galing sa Bangko Sentral yun eh. Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Bangko Sentral Governor Ili Rimuduna yon, kasama sa kinasuhan din yun. Ang iba pang ikinaso ni Manscarpio ay yung mga officials ng Justice Committee sa pangunguna ni Congresswoman Beatrix Listro, si Laila de Lima, si Congressman Chel Jokno, ayan, saka si Congressman Percy Sindanya. Bakit sila lang yung ikinaso? Bakit sila lang yung ikinaso? Ay syempre ang nagpe-preside si Congresswoman Beatrix Listro. Talagang mainit sila Manscarpio kay Congresswoman Listro. Kay Laila de Lima naman, Chel Jokno at saka Percy Sindanya, kasi sila yung nag-motion. 'Di ba sila yung nag-motion ng na isubpina ad testificandum at isubpina disisticum ang AMLAC at ang Bangko Sentral. So yan mga kamunyog. Ano ang pinaka-argumento ni Manscarpio? Ang pinaka-argumento ni Manscarpio ito. Basahin ko sa inyo ha. Ayan, ito yung pinaka-argumento. Sabi ni Manscarpio, Congress itself enacted Section 8, Paragraph A of the AMLA. Ang AMLA yan yung Anti-Money Laundering Act, prohibiting disclosure in any manner of any reports of banks submitted to the AMLC. There is no exception. The prohibition is absolute. Yan yung pinaka-argumento. Ang daming sinasabi siyempre ni Manscarpio doon sa kanyang final na reklamo Pero ang pinaka-argumento niya doon, yung Section 8, Paragraph A of the Anti-Money Laundering Act. So ang sinasabi niya ng kanyang abogado, nakalagay sa Section 8, Paragraph A ng Anti-Money Laundering Act, pinoprohibit o pinagbabawal ang pag-disclose, ibig sabihin yung paglabas, in any manner of any reports of bank submitted to the AMLAC. There is no exception. Wala daw dyan exception. The prohibition is absolute. Yan. Ay ang ginawa kasi, syempre, nung Executive Director ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, si Attorney Ronel Benaventura, present niya doon sa hearing ng Justice Committee. Present niya yung mga covered transactions, yung mga suspicious transactions, ni Manscarpio at saka ni Sara Duterte. Ano ang na-reveal doon? Ang na-reveal doon, aabot sa 630 ba yun? Na covered transactions ang nai-report, mga kabunyog, mga kababayan. Pag sinabing covered transactions, ang definition nun, kapag mayroong mga deposito or withdrawal ng pera na more than 500,000 sa kada araw in a single transaction, obligado ang bangkong i-report yan sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. So, sa case ni Manscarpio at saka ni Sara Duterte, umaabot sa 630 na covered transactions. Ang suspicious transactions, yan yung mga transactions na kahina-hinala. Kahina-hinala. Ire-report din yun. So ngayon mga kabunyog, nang tinotal yung mga transactions na yun, umaabot sa 6.77 billion.
umaabot sa 6.77 billion. Kumbaga ang nangyari dito, na-expose si Sara Duterte, na-expose si Mans Carpio, yung mag-asawa, na hindi totoo yung sinasabi na walang pera, na mahirap ang mga Duterte. Si Sara pa lang yun, ha? Hindi pa kasama yung kay Digong, hindi pa kasama yung kay Pulong, kay Baste. Ha? Ito, kay Sara pa lang, dun sa mag-asawa pa lang, kay Mans Carpio. So kaya ngayon nagre-reklamo itong si Mans Carpio kasi nilabas daw yung kanilang transactions. Ha? Yun yung kanyang nirereklamo. Bawal daw yan sa Section 8A ng Anti-Money Laundering Act. Kasi ang nakalagay sa Section 8A ng Anti-Money Laundering Act, bawal ilabas in any manner ang alinman na reports ng mga bangko na sinabmit sa AMLAC. Ay ang ginawa daw ng AMLAC, pinakita eh. Pinakita. So, criminally liable. Criminally liable. Sino? Yung Bangko Sentral Governor na si Eli Rimoduna, yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council ni Atty. Benaventura, si Congresswoman Beatrix Listro, si Congresswoman Leila de Lima, si Congressman Chel Jokno at si Congressman Percy Sindanya. Yan yung mga nireklamo ni Mans Carpio. O ngayon yan nireklamo mga kabunyog. Saan final yung reklamo? Sa City Prosecutor's Office. Bakit? Ay dadaan muna yan sa preliminary investigation. Siyempre, bibigyan ng pagkakataon yung mga nireklamo niya, tinatawag nating respondents, na magbigay ng kanilang counter affidavit. So wala pa naman yan, hindi pa yan kaso sa korte. Doon pa lang yan sa Quezon City Prosecutor's Office. Ngayon, pagdating sinasite niya rin na na-violate daw yung Bank Secrecy Act, kasi sa Bank Secrecy Act bawal din ilabas yung mga information tungkol sa mga deposito sa bangko, o bawal din daw yon sa Bank Secrecy Act. Sinabi pa niya na-violate din yung yung sa Data Privacy Act. Bakit? Pinakita na sa social media, kumakalat na ngayon sa social media, kaya yung kanilang mga yung privacy nila, nila ni Sara Duterte ay nababiolate na. Kaya ang violation ay Data Privacy Act, saka yung sa cybercrime. Kasi siyempre kumakalat na online. Kumakalat na online itong mga yung mga nilabas ng AMLAC, sinishare na yon, kumakalat na, nalalaman na ng publiko. So sabi ni Mans Carpio, na violate yung Data Privacy Act at saka yung yung pagbabawal sa cybercrime na ikalat yung mga ganyan. So yan mga kabunyog, sa madaling sabi, yan yung pinaka-argumento ng kampo ni Mans Carpio. Ayan yung nila, yun yung pinaka-argumento nila. Ngayon, ang tanong ngayon diyan, mag-prosper naman kaya yan? Mag-prosper naman kaya yan? Actually, ang pinaka-issue dito, ang ini-invoke ni Mans Carpio, yung right nila bilang depositors, kasi may deposito sila sa mga bangko, yung right nila na hindi dapat ilabas yun. Hindi dapat ilabas yun kasi confidential yun. Kapag linabas yun, nababiolate ang Bank Secrecy Act, kahit sa AMLAC, hindi dapat linalabas yung mga bank transactions nila. Bawal din yun sa AMLAC, sa AMLA. Yan yung sinasabi ni Mans Carpio. Kumbaga, nalabag ng batas ng mga kongresista, kasi sabi nga nila, ang pinaka-argumento nga nila, kayo ang gumawa ng batas, kayo ang gumawa ng AMLA. Ang nakalagay dyan sa Anti-Money Laundering Act, hindi dapat ilabas. Bakit nyo nilabas? Kayo pa mismo ang lumabag. Kaya, criminally liable kayo. Yun yung nila dyan. Ngayon, kung titingnan natin, mamaya mas ipapaliwanag ko ito ng detalyado. Pero in general lang, matibay ba yung ganong argumento ni Mans Carpio nung kanyang abogado? Sa totoo lang, hindi. Mali na sabihin na absolute yan. Mali na sabihin na absolute. Pag sinabi mo kasing absolute, wala man lang exception. Walang exception. Yung karapatan ng isang tao na hindi pakialaman ang kanyang bank accounts, walang exception yun. Hindi pwede yan. Wala naman sa mundong ito, walang bagay na absolute. Walang bagay na absolute.
Kaya yung iniisip nila na absoluto yan, ibig sabihin hindi pwedeng ma-violate, walang ganun. Laging may exceptions yan. Laging may exceptions yan. Ano ang exception yan? Accountability. Kapag ang issue na ay pagpapanagot na, lalo na't public official ka, alam nyo mga kabunyog, may principle kami sa constitutional law. Nagtuturo ako ng constitutional law. Iba ang protection sa private person at sa public official. Alam nyo ba na mas protected pa ang private individual kaysa sa kaysa sa public official? Kasi pag pumasok ka sa gobyerno, public official ka, may hiwalay mismong provision sa Constitution, Article 11, accountability of public officers. Ang nakalagay doon, public office is a public trust. Kaya hindi pwede yung mga invoke ng privacy. Alam nyo yung mga public officials, kung ayaw nila na pinapakialaman ang mga pribado nilang buhay at ang pribado nilang mga transactions, huwag silang pumasok sa gobyerno. Ganun lang yan kasimple. Public office is a public trust. Mas poprotektahan pa ang pribadong individual kaysa sa official ng gobyerno. Kung ayaw mo na pinapakialaman ang mga private mong buhay at ang pribado mong mga transactions, huwag kang pumasok sa gobyerno because public office is a public trust. Di ba? Halimbawa, tayong mga pribadong individual, obligado ba tayong mag-submit ng ating SALN? Hindi, syempre. Bakit naman tayo magsasubmit ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth? Wala naman tayo sa gobyerno. Pero pag ikaw nasa gobyerno ka, kahit nga hindi official, empleyado ka lang, dapat mag-submit ka ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Why? Bakit kailangan? Para maprotektahan ang kaban ng bayan. Baka ninanakaw mo na ang kaban ng bayan. Imumonitor namin ang assets, liabilities, and net worth mo. Yan ay pagprotekta sa publiko. Pagprotekta yan sa interes ng bayan. Ngayon, kung papasok ka sa gobyerno, alam mong malalaman ang mga deposito mo. Alam mong malalaman ang mga assets mo. Alam mong malalaman ang mga ari-arian mo. Dahil i-declare mo yan. Ngayon, kung ayaw mong i-declare yan at malaman, ayaw mong i-declare yan, huwag kang pumasok sa gobyerno. Gayon lang yun. Ganun lang yun. Ay ngayon, itong sila Manscarpio, ewan ko kung saan nag-aral ito ng law, ang tingin nila sa lahat, absolute. Absolute daw. Hindi pwedeng pakialaman ang kanilang bank deposits. Hindi pwedeng pakialaman ang kanilang ng Anti-Money Laundering Council. Hindi pwedeng ang Kongreso, hindi pwedeng pakialaman. At saka yung sinasabi niya na yan, yung AMLA na yan, AMLA, Anti-Money Laundering Act, lang yan, batas. Mas matibay dyan ang konstitusyon. Mas makapangyarihan ang konstitusyon kaysa sa act, kaysa sa batas. Ay ang konstitusyon, nakasabi doon, public office is a public trust. May kapangyarihan ang Kongreso na mag-initiate ng impeachment. Kapag impeachment na ang pinag-uusapan, makapangyarihan yan. Makapangyarihan yan. Actually, kahit sa ating Bank Secrecy Act, nakalagay doon, exception, impeachment. Totoo, mayroong bank secrecy, pero kapag may impeachment, hindi mo pwedeng isikreto ang bank account mo. Kasi impeachment yan, pagpapanagot ng mga opisyal ng bayan. Pareho rin ng AMLAC. Kung sa bank secrecy nga may exception, ay lalo pa sa AMLA. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.